So ayun, si tatay nanunungkit ng niyog sa tabi ng bahay. Meron nga pala siyang ginagamit na improvise or customized na panungkit. Kasi ayaw ni tatay yung bumabagsak na babasag daw kasi yung niyog. Tapos yun, after niya makakuha, tinabi niya na lang yung panungkit dun sa gilid. Tapos tinitingala niya pa kung may hinog pa. Tapos ito naman yung pinsan ko. Siya yung nagigisa ng munggo. Tutustahin niya lang yan. At para ihalo dun sa gagawing tutong na lugaw. Tapos biniyak naman nila yung nyog. Kinuha nila yung sabaw dahil hindi pa naman siya ganun kagulang. Parang sabaw din lang ng buko. Yung lasa niya fresh pa din. Biniyak ni tatay. Tapos ito naman si nanay after matusta yung munggo, naman, nililigis niya naman dito sa may plastic na bilao para siyang ihalo mamaya sa lugaw. Ginamit niya lang yung sangkalan kasi pag baso baka madurog yung baso eh. Tapos after niya maligis, ayan, pinipino-pino pa niya ng konti. Tapos ako naman nakapanood sa kanya, tinatawanan niya ako na bakit daw lagi ako naka-video. Tapos sabi ko naman, wala lang, remembrance. Tapos ito naman yung kapatid ko, game na game siya mag-post sa camera. Siya yung nagkakayod ng nyog. At para sa gata naman ng munggo na lugaw, ayan, tuwan-tuwa pa siya dyan kasi naka-makeup. Ginamit niya na yung kanyang bagong lipstick. Tapos to, sinipag yung pinsan ko kasi sabi ni nani, basta talaga kakanin, ang sipag mo talaga. Kaya ganyan nagsisibak siya. Wala daw kasi gagatong, ayun. Buti naman sinipag to. Tapos yun, after nun, pinigana ni nanay yung nyog. Kinuha yung gata. Yun yung isasabaw na doon sa malagkit para gawin lugaw. Na lulutuin mamaya. Yung tinatawag na tutong. Tapos ito na nga siya, napigana. Tinatabi na yung mga nagamit. Tapos ito na yung lugaw. Dinadagdag na yung gata. Kawali. Habang mahina pa yung apoy, pinipiga-piga pa ni nanay para hindi sayang. Tapos ayun, hinahalo. Ito na yung finished product. Malapot na siya. Masarap yan.